guys! Another day, another gala na naman tayo. Syempre, walang pahi-pahinga, sulitin natin. Nakagayak na nga kami niyan. Kaya lumabas na kami. At si Yumi, mukhang inaantok pa yata. Paano ba naman, wala siyang kamalay-malay. Pagising niya, bihis na siya. At nakasapatos na agad. Bago kasi matulog si Yumi, ay niliguan ko na siya. Para hindi na siya gumising na maaga sa paggayak. O diba, effective naman kasi mahaba yung naging tulog niya. Ito ulit ang travel itinerary namin. At nakalagay dito na pupunta kami sa 5 lugar ngayong araw. Una namin pupuntahan ang Shifen Waterfalls at Shifen Old Street o mas kilalang Sky Lantern kasi magkalapit lang silang dalawa. Papunta na nga kami nito sa train station. At ito ang itsura ng dinadaanan namin. Kung gusto nyo nga rin dito mag-check-in sa pinag-check-in na namin, ito makikita nyo yan. At nandito na kami sa train station. Medyo malapit lang kasi ang hotel namin dito. At dahil malabo ang mata ko at kailangan ko ng power para makabasa, ay napasuot na ang aking mahiwagan salamin. Kung magko-commute kayo dito sa Taiwan, advisable na meron kayo nitong Yoyo card. Kasi bukod sa hassle-free siya, ay mababa rin ang charge ng pamasahe dito. At nagbabalik ang mahiwagang mapa ng MRT natin dito sa Taipei. At dahil nandito kami sa Ximen Station, ay sasakay kami ng tren papuntang Nanggang Exhibition Center. Pero hindi tayo dyan bababa. Dahil itong tren na to ang dadaan sa pupuntahan natin, which is sa Zhongxiao Fuxing. Kaya pag sumakay tayo ng tren, dito tayo bababa sa Zhongxiao Fuxing. At pagdating natin sa station na to, ay magta-transfer tayo ng tren papunta naman ng Taipei Zoo. Kaya yung Nanggang Exhibition Center, i-cancel nyo na yan kasi magta-transfer tayo ng tren papunta na sa Taipei Zoo. Pero again, hindi tayo bababa sa Taipei Zoo. Kasi dito tayo bababa sa Muza o Mucha. Basta yung istasyon bago mag-Taipei Zoo. At kung sakaling sa Taipei Main Station naman kayo magmumula, ay hanapin nyo lang ang Blue Line or Banan Line at doon kayo sasakay ng tren papunta sa Nanggang Exhibition Center. At ganun lang din, bababa kayo dito sa Zhongxiao Fuxing at magta-transfer kayo ng tren papuntang Taipei Zoo. At bababa kayo dito sa Mucha Station. Sana ay klaro yan. At eto naman kami, nandito pa rin kami sa Ximen Station. Pumunta kami dito sa Banan Lane or Blue Lane at dito kami sasakay ng tren papunta dito sa Taipei Nanggang Exhibition Center. Pagdating naman sa tren ay hindi kayo mag-aantay ng matagal kasi maraming tren dito at mayat maya ay may dumadaan na tren. Sa lahat yan ng MRT station dito sa Taipei, hindi kayo mamumroblema sa pag-aantay. Nakarating na kami dito sa Zhongxiao Fuxing at magta-transfer na kami ng tren papuntang Taipei Zoo. At dahil nasa Brown Lane ang Taipei Zoo, ay doon kami pupunta para sumakay ng tren. Kung first time nyo pupunta rito, huwag kayong mag-alala at hindi kayo maliligaw sa dami ng signage. At pag nasakyan mo itong napakahabang escalator, nasa tamang daan ka. O diba, pag akyat mo ng escalator, may signage agad. Pagliko mo, meron ulit. Wala kang ligtas dito, ewan ko na lang kung maligaw ka pa. Sabi dito, ang Taipei Zoo daw ay diretso lang. Kaya itong tren na itong nakatigil, ang sasakyan namin. Saktong-sakto lang ang dating namin. At nandito na kami sa loob ng tren. Maging alerto kayo sa mga istasyon na tinitigilan kasi mabilis lang ang biyahe. At nandito na kami sa Mucha Station. At dito kayo mag-exit sa left side. Ganito ang itsura niyan sa labas. At pag tumingin kayo sa kanan ay makikita nyo itong temple. Pumunta kayo sa harapan niya. Kami nga ay nandito pa rin sa gilid dahil hindi na ako magkanda o gaga sa paghawak ng payong, pagbe-video at pagbuhat kay Yumi. Pero dahil ginusto ko to ay no choice ako. Nakatawid na nga kami at nandito na kami sa harapan ng temple. At may malapit lang din pala na 7-Eleven dito kaya kung gusto nyo kumain sandali, pwede dyan. Bali tatawid pala kami kasi hindi dito ang sakayan kundi doon pa sa kabilang kalsada. Nakatawid na kami at ang bus number na sasakyan namin ay 795 papuntang Pingxi. Diyan kami galing kanina at tumawid kami dito kasi dito kami sasakay. At nakasakay na nga kami ng bus. Medyo matagal din kami nag-antay bago nakasakay kasi bihira lang ang dumadaan na bus papuntang Pingxi or Shifen. After halos ng 1 oras na biyahe ay nakababa na kami. Itong lugar na to ang last destination ng bus. May nakita kaming mapa kaya tiningnan namin. Kasi akala namin mali kami ng baba dahil wala kaming makitang waterfalls. Dito kami ibinaba ng bus at lalakarin namin itong diretsyong to. Kaya pala wala kami makita o marinig na waterfalls ay dahil maglalakad pa kami ng medyo malayo-layo din. Nasa 15 to 30 minutes nga din ang paglalakad at dahil buhat ko si Yumi ay ramdam na ramdam ko talaga ang pagod. Plus, napakaalinsangan pa. Sa wakas, nandito na rin kami sa entrance ng waterfalls. Bali, ito pala ay dead end na. Ito na ang dulo ng kalsadang nilakad namin kanina. May pamapa nga ulit sila dito. Akala ko nga ay ito na yon. Diyos ko dahil hindi ko in-expect
expect na may lalakarin pa rin pala kami bago namin marating ang mismong waterfalls. Hindi pa nga kami nakakarating sa unang destinasyon namin ngayong araw, grabe na ang pagod ko at hulas na rin ang mukha ko. Matapos nga asanda makmak na lakarin ay nandito na kami sa waterfalls sa wakas. Sa sobrang pagod ko nga ay hindi ko na masyadong na-appreciate itong lugar. Nagpicture lang kami dito at hindi na rin kami nagtagal, umalis din kami agad. Next namin pupuntahan ang Shifen Old Street or well known as Shifen Sky Lantern. Dito na kami dumaan sa looban at hindi na kami bumalik doon sa kalsada. Pag papunta kayo ng waterfalls, may diretso pa yun na lakarin. Ito yung labas nun. Aakyat kayo dito kasi tatawid kayo dito sa tulay. Maganda rin magpicture dito. Ito pala ang operation hours ng Shifen Waterfalls. At nandito na kami sa Shifen Sky Lantern. Sakto nga pagdating namin dito, biglang umulan. Nakarating kami agad dito kasi nagtaxi na lang kami. At nako day, hindi ko na kayang maglakad ng mahaba-haba. 50 per head ang sa taxi kaya ginona rin namin. At dahil naulan ay nagsulat na lang muna kami dito sa lantern. Syempre i-manifest natin na dadami ang followers natin. Kaya i-follow nyo na ako, Mami's Vlog. Ang kinuha pala naming lantern ay may 4 colors at bawat color ay may ibig sabihin. Sinulat ko dito sa color blue na good health especially to Yumi. At nung umaraw na ay lumabas na kami para magpalipad ng lantern. Pero syempre, picture muna. Ready to go na nga itong lantern namin kaya inayos na ni Kuya. In fairness sa kanya, Chinese siya pero ang instruction niya sa amin ay Tagalog. Siguro sa dami na rin ang pumupuntang Pinoy dito kaya ganun. Nakakatuwa lang. Sinama nga namin si Yumi dito sa pagpapalipad ng lantern kasi tuwang-tuwa talaga siya. Hinahabol niya ng tingin ang mga lantern tapos panay ang wow niya. Ala. O diba, ang taray ng reaction. Ito pa. Sa lakas nga ng boses ni Yumi ay napapatingin sa kanya ang mga tao at natatawa. Ngayon ko lang din nakita na ganyan si Yumi. Yun tuwang-tuwa siya sa nakikita niya. Kaya kung may kasama kayong bata, alam nyo na, dalhin nyo sila dito kasi talagang malilibang sila sa lumilipad na lantern. Masasabi ko nga na ito ang pinaka nagustuhan ni Yumi sa lahat ng lugar na napuntahan namin. Kahit yung mga dumadaan nga napapatigil para tumingin kay Yumi. Sa bagay, si Yumi lang kasi ang nag-iisang bata doon na grabe ang reaksyon tuwing may lumilipad na lantern. May nasunog pa nga na lantern. Ganun talaga, sa init kasi ng panahon at dahil apoy ang nagpapalipad dyan, hindi mo talaga maiiwasan ang ganyang pangyayari. Meron at merong lantern talaga na masusunog, pero ang importante, okay naman lahat. Overall, nagustuhan ko ang lugar na to kasi kahit grabe ang pagod ko kanina ay nawala dito. Plus, nakita ko pa ang anak ko na masaya. Sana na-enjoy nyo rin to. Bye!